Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Webes mga loads at medyo maganda-ganda ang gabi dahil maaga nag-announce ang ating mayor. Ang lupit talaga ni mayor mga loads, no? Nag-announce agad na walang pasok bukas. So talagang long weekend ang mangyayari ngayon. Pero goods nga ba? Sana kasama yung market sa goods mga idol, no? Kaya lang mukhang hindi eh. Mukhang hindi, pero ayan matindi ang mga news natin ngayon mga idol. Malalaman natin kung ano ang mga mangyayari sa mga sunod, lalo na i-check natin ang chart natin, okay? So sa mga gusto ng ganitong content mga idol, crypto news, trending news, global news, subscribe na kayo sa ating channel at syempre, sana pa-like ng ating video, okay? So malaking tulong na yan sa ating channel, lalo na sa aming mga maliliit na YouTuber. Ang laking tulong na ng like and subscribe and click nyo na rin yung notification bell, okay? So ayan. So punta muna tayo sa chart natin. So kita nyo, ayan, no, sabi ko sa inyo, babasag na siya rito sa ating support and then muntik na siya mauntog. O di, parang nauntog na nga siya, muntik niya maabot yung ating resistance no? Tapos bumaba siya ulit. Sino nakapag-short dyan? Nakapag-short ako dyan kaya tinamaan na dito banda. No, kaya medyo panalo lang tayo ng mga 25 ba? 25 USDT yata, mga ganun. No? So ngayon, abang ulit tayo at madaling araw na. Nako, mukhang titignan natin kapag medyo kung ano yung malalim. No? Kapag lumalim ng lumampas talaga ng baba dito sa RSI, excuse me po, ng mga nasa tulad nito. Ayan, no, mga 14, 15, magsi-short tayo. Pero kapag maglulong tayo. Pero kapag dito naman siya sa taas, no, mga ganun din, 85, no, 85, 86, magsi-short tayo diyan, mga loads, no. So ayan wait natin kung ano mangyayari. Ganun lang, timing lang tayo. Mas maganda na onti lang yung trade natin pero panalo kaysa marami kang ang position pero talo, no. So laging ganun. Timing lang tayo mga idol. So wait tayo ngayon. Madaling ngayong gabi kasi may ano kasi EWC ngayon So manonood din ako, baka magpuyat din ako mga no, dito na ngayon ng EWC. Mga ngayon so hanggang mamaya to mga 2:00 ata. So papanoorin natin 'yan. So yan, mag-update na tayo ngayon mga idol. So punta na muna tayo dito sa ating geopolitical kasi medyo matindi-tindi to, no? Binantaan ni Trump mga idol yung mga nagli-leak, no, nawala na raw missile ang US. Sabi rito, Trump threatens long prison sentences for Pentagon officials leaking claims that the US is running low of missiles. No? Parang sinusumbong ng mga opisyal ng Pentagon pa mismo, no, sa mga ibang bansa, no, uy, naubusan na ng missile kami. Sugurin niyo na kami. Ganun ba 'yon? The warning follows reports that the US has used virtually all of its certain long-range missile in the Iran war. So parang sinabi na lahat na nagamit na dun sa Iran war. Kaya pumapayag na rin yan na magpa-ceasefire kasi naubusan na rin sila. Trump denies any shortage, says production is surging and claims the leakers are now being hunted down. So kung sino yung mga nag-leak, yari kayo ngayon. Ayan, no? The US has a massive amount of munitions, especially of certain types. Additionally, large amount are being manufactured and shipped to the US as needed. Di ba? Defense companies are building the largest number of plants and factories in our country's history. The leakers of these treasonous statements are being hunted down. Long-term jail sentences will be sought. No, ayan, yari kayo. Kung sino man yung mga nagli-leak dyan o nagsasabi, sinisiraan yung US na wala ng missile, nako, yari kayo kay Trump. Pero nakapagtaka, no? Bakit magagalit si Trump kung hindi totoo? Ayun yung tanong Bakit niya talagang ipapakulong lahat ng mga nag-leak kung hindi naman totoo yun, di ba? Kumbaga, kung ako yun, kunyari ako, marami akong missile, tapos may nagsabi na onti na lang yung missile niya nila, Jeb. Matutuwa pa ako o sige, akalain nyo na onti na lang yung missile namin, magugulat kayo. Rat-rat kayo sa amin pag inisip niyo yan. O di ba parang ganun?
Pero si Trump nagalit siya. Kumbaga parang sinabi, "Ay sinabi mo, yari ka sa'kin, papakulong ka namin." Tapos 'pag tinanong, "Totoo ba 'yun?" Hindi totoo 'yun. Marami kaming missile diyan." 'No? Parang 'di ba, nage-gets niyo ba, mga lods? Parang, for me, parang baka totoo yung leak kaya nagalit siya at hina-hunting niya na ngayon yung mga nag-leak. Delegates ang US, mga lodi, hindi lang pala sa crypto world. Pati sa war, delegates ba sila, mga idol? So, ayan na. Punta naman tayo sa ibang bansa, mga idol. Dito naman tayo sa chaos in Japan. Thousands of Japanese gathered to protest against the construction of the first mosque o yung mosque in Fujisawa. Ayaw na ayaw niya ng mga Japanese, mga idol. The proposed mosque would be larger than the Shinto shrine, and they also want to install loudspeakers for prayer 5 times a day, an act of provocation. We don't want even a single mosque nor a Muslim cemetery here. Ayun yung sinisigaw nila, mga lodi, no? So, ayaw niya. Yung mga Japanese kasi, mga idol sa culture nila, mahal na mahal nila yung kultura nila. Yung mga samurai, di ba? At parang pinapangalagaan nila yon. Ngayon, kung mahaluan ng ibang mga culture tulad niyan, mga Muslim, may mga magdadasal-dasal sa Japan, mukhang ayaw nila yon, mga idol. At yan, galit na galit sila, mga lods. So talagang nagpoprotesta sila diyan. Galit na galit yung mga Japanese diyan, mga idol. Sa tingin niyo matutuloy kaya yan, mga idol? Dapat ito yung mga ganito yung mga ano yung mga pwede sa poly market, di ba? Kaya lang hindi kasi tayo makaano dun makaporma dun sa poly market Alam niyo ba yung laban ni Alex Ayala, naalala ko lang di ba may mga ganon sa mga sugal-sugal? Nabanggit lang sa akin ng tropa ko. Yung laban pala ni Alex Ayala nung nakaraan, times 4 pala siya dun. Kumbaga dehado siya. Kaya nga nung tumaya yung tropa ko, 400 lang ata yung tinayaan niya, tamang 1.6 ata yung pinapanalunan niya. So grabe, no? Dehado pa si Alex Ayala nun. So panalo pa rin siya, di ba? Lahat na ginagawang prediction market no? So ito, yung mosque sa Fujisawa, matatayo kaya to? Ilang percent? So ayan. So, baka nasa poly market na ngayon to. Hindi natin nasisilip So, punta naman tayo sa iba. China naman tayo. Oh, China AI is surging across Africa. So, sa Africa, mga idol, African tech hubs are picking China's cheap, freely available artificial intelligence models over more powerful US ones. Alam niyo kung bakit? Kasi mas mura ang China. Na mas mura sa China, no? Hindi na nila inisip yung kung ma-hack sila o something. Hindi, kailangan natin to So, advanced din naman yung technology niyan, tas mas mura pa sa US. Ito na lang yung tangkilikin natin. So, sa Africa, mga idol, mas tinangkilik nila yung AI, yung China AI. Kasi mas mura yon, no? So, sampal na naman sa muka ng USA, mga idol. Grabe na yung nangyayari ngayon. Ang daming kumokontra ngayon mga lods no? Mukhang hindi maganda ang taon ng 2026 sa sa USA ngayon no? Nakisali pa sila sa Iran. Kala ata ni Trump ganun lang kadali masakop yung Iran mga lodi. So hindi niya napasubo siya ron sa Iran kasi nung nakuha niya yung Venezuela ng mabilisan lang, inisip niya na kaya niyang ring gawin yun sa Iran na madali lang to kasi kasama ko pa yung Israel. Nagulat sila, di ba? Ang dami rin pala ng supply nun. At batak na pala sa gera yun. So, grabe. Hindi natalo ng US ng mabilisan. So, ngayon, mukhang nauubusan nga sila, no? At nabibitin yung pagsugod nila. Siguro, pwede ring no? Pwede ring yung sinabi ni Trump na susugod na sana kami kaya lang kinausap kami ng mga bansa-bansa etc. Pwedeng dahilan niya rin yun no? Kasi nung kung susugod na sila tapos sinabi sa kanya ng mga officer niya na sir, mukhang kapos tayo sa missile. Gawa ka muna ng reason para ma-delay. So, ayun yung ginawa niyang reason. Kaya may mga nag-leak na uy, wala na missile yung US. Patay tayo dyan, daddy. Hindi mo kayang panindigan. Nako, GG tayo. So, ayan, grabe, no? Ito naman. Punta naman tayo sa Pilipinas. Di ko alam to, pinasa lang sa atin to, tinag sa atin to. Actually, ngayon ko lang to babasahin.
Pagka P2P sa kanya, pinasa niya agad sa ibang wallet. Tapos sinabihan niya wala siyang na-receive. Siya lang nakaisip niyan. May sistema sa P2P. Alam niyo mga idol, sa P2P, hindi kayo pwede mandaya ron. Kasi hindi ka naman makapag P2P kapag wala kang KYC. No, so kailangan may KYC ka, know your customer. So once na gumawa ka ng kabalbalan dun sa P2P, mga lodi, mababan ka talaga ron. When a scammer claims 60,000, ang laki pala nito, 3 million pesos to almost eh. Baka ano to, kulang-kulang. Kulang-kulang 4 million, mga idol. 60,000 eh. Na ano siya, nabulag siya, mga idol, no? Na ano siya, na naakit sa pera siguro, mga lodi. Check natin ako magkano yung 60,000. Alam ko mga ano yan, 3.5, no? Or mga kulang-kulang ano, 4 million. Ayun pala yun, ayun pala yung news na yun. Hindi ko kasi na ano kanina yung nabasa eh. 60,000. Oh, 3.6 million, oh, di ba? 3.6 million, mga idol. Ang dinispal ko ng mga words eh, no? Dinispal ko. When a scammer claimed 60,000 USDT sent to her was fake during an in-person P2P trade along Rojas Boulevard on-chain records prove otherwise. Here is now transaction logs and wallet tracking enabled a victim to execute citizen's arrest. Ayan natin, para malinaw mga idol, no? Sa Rojas Boulevard pala to eh. Kasi minsan kulang yung mga information dito eh. Dadagdagan mismo siya ni Grok, lalo na pag may mga update dun sa news na yon. May viral na video na mukhang si Elon Musk ang nagsasalita na nagpo-promote ng crypto investment sa video. Tila ayun ba yun? Ang ano talaga nito ni Grok eh. Dito nga natin siya ano kay ChatGPT. Yeah, ito ni ChatGPT. Ano ni Grok? Ano rin, sabog eh. Sabog ka ba? Ha? Grok? Alam nyo, kapag bayad si Grok, magaling yung paliwanag niya eh. Pero kapag hindi bayad, magulo minsan yun eh. Ayan, ang post na ito ay tungkol sa isang umano'y crypto scam sa isang P2P USDT transaction kung saan nahuli ang suspect dahil sa blockchain transaction records. Narito ang paliwanag. Anong nangyari? May isang scammer na nakipag-transact sa isang biktima para sa 60,000 USD o 3.6 million dollars, mga idol, no? Ayan, no? Isang stablecoin na katumbas sa US dollar. Matapos matanggap ang USDT, sinabi umano ng scammer na peke ang pinadala mo o kaya wala akong natanggap na sa wallet ko. Karaniwang modus ito sa P2P trading upang hindi ibigay ang kapalit na pera o para makapanloko. Bakit hindi siya nakalusot? Ang cryptocurrency tulad ng USDT ay gumagamit ng blockchain kung saan lahat ng transaction ay permanente na nakarecord. Makikita kung kanino nanggaling ang USDT at kanino ito napunta. Anong oras ito naganap, saan ito inilipat pagkatapos. Sa kasong ito, nakita ng blockchain na natanggap talaga ng scammer ang 60,000 USDT, agad niya itong inilipat sa ibang wallet. Dahil dito, hindi totoo ang sinabi niyang wala siyang natanggap. Isa siyang sinungaling. Anong ibig sabihin ng caption sa taas? Pagka P2P sa kanya, pinasa niya agad sa ibang wallet. Tapos, sasabihan niya na wala siyang na-receive. Pagkatapos matanggap ang crypto, agad niya itong inilipat sa ibang wallet na kontrolado na rin niya para magmukhang walang natanggap ang original na wallet. Pero dahil transparent ang blockchain, nakita pa rin ang galaw ng pondo. Anong ginawa ng biktima? Ayon sa post, sinubaybayan ang wallet gamit ang Blockchain Explorer. Nakalap ang transaksyon logs bilang ebidensya. Nakapagsagawa ng citizen's arrest, no? Pagdakip ng isang pribadong mamayan sa isang taong nahuling gumagawa ng krimen o bago gumawa ng krimen. Sa ilalim ng mga kondisyon, pinapahintulutan ng batas. Pagkatapos ay sinuko ang suspect sa Pasay City Police.
Mahalaga bang aral ito? Oo, maraming nag-akala na anonymous ang crypto kaya hindi ako matutunton. Hindi ito ganap na totoo. Hindi nakapangalan ang wallet address pero public ang lahat ng transaksyon. Kapag inuugnay ang wallet sa isang tao, halimbawa P2P chat, bank account, KYC ng exchange, CCTV o meetup, maaari itong magsilbing matibay na ebidensya. Halimbawa ako mga Lodi, sa P2P ko, syempre yung Gcash ko yung nakalagay doon, pangalan ko yun. Tapos isa pa, meron pa akong mga bangko do'n, pangalan ko rin yung nakalagay do'n. So, kahit na walang address ako do'n, mga lodi, pero yung kilala ka na no'n, eh, mga lodi, 'no? At may mga biometrics pa 'yun, mga lods, 'no? Alam ko may facial something pa dito, hindi ko alam, eh. Kalimutan ko na kung dito ko nagawa 'yun, eh. So, hindi ka makakalusot dito, mga lods. Sa P2P talagang 'wag ka mambuladas diyan dahil mayayari ka diyan. 'Di ba? Kung hindi ka tapat, yari ka. Nasilaw siya sa 60,000 mga lodi, 'no? Halos 3,000,000. Ano nangyari sa 'di ba? Nabawi na yung 3,000,000, nakulong ka pa. Oh, ano nangyari? Wala man lang napunta sa iyo. Gano'n ang nangyayari sa mga masamang tao, 'no? Sa madaling salita, nagsinungaling umano ang scammer na wala siyang natanggap na 60,000 USDT, ngunit pinatunayan ng blockchain records na tanggap niya ito at agad pang inilipat sa ibang wallet. Dahil dahil sa mga digital na ebidensya, ito at iba pang impormasyon, naaresto siya at na-turn over sa pulisya. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit sinasabing transparent ang blockchain. Kahit ilipat mo ang crypto sa ibang wallet, naiiwan pa rin ang bakas ng bawat transaksyon. So makikita yan kung saan nanggaling, kung saan napunta, anong oras, anong araw, lahat yan. So nakarecord lahat yan sa blockchain, mga idol. Kaya huwag nyo nang tangkain. Huwag nyo nang tangkain, masira ang buhay nyo. Ayun nga yung thumbnail natin kanina. Hindi kayo sumunod, mga lodi. So ayun grabe, ang tindi ng mga news natin O ano pa, nako eto, August ngayon, mga idol, at walang ano ngayon, walang alam ko sa tingin ko, walang tawag dito, FOMC. Oh my goodness. No, so walang FOMC, meron lang tayong CPI, PPI, FOMC minutes lang 'yan, mga idol, hindi 'yan yung ano. Ang ating FOMC is nasa September na ng 14 ba 15? Ito 10. Ay hindi. Ano, 14 ata 'yon. Ayan, ay 17 pala. So ayan. Ang FOMC natin is September 17 na, no? So, grabe at ang sabi dito, mga idol, si Fed Chair Kevin Warnes is reportedly prepared for a September rate hike. Hindi rate cut, mga idol Rate hike if inflation rises. If this happens, we are F, mga lodi, no? Lahat na nagkamalas-malas na tayo, mga idol. Alam niyo kung bakit? No? Mag-rate hike tayo. Walang Clarity Act. Oh my goodness, mga lodi. Pero sa tingin ko, mga lods, mabubuhay yung mga ano dito. Si market maker magdadala niyan. Dahil sobrang negative ng market, mga lodi, maraming maliliquidate kasi maraming magsi-short, no? Maraming magsi-short tapos susundot-sundutin ni ano yan, ni market maker yan na lipad-lipad ng ganun yan, no? At ililiquidate yung mga naka-short. So, mag-abang-abang lang kayo. Timing lang, mga idol, no? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Okay? So, yung mga nagbobodega, magbodega lang. Wala namang problema ron, mga lods, no? Tayo, lalo na kung long term kayo, no problem. Mas maganda ang drop o ang dump ngayon kung nagbobodega kayo dahil nadadagdagan, nakakabili kayo ng mas mura. Imagine parang nakabili kayo ng ginto sa halagang 3,000 tapos ngayon ang ginto na lang is mga nasa 500, 700. 'Di ba? Tapos ini-expect niyo na tataas ulit yung ginto. So 'di ba? Parang ano 'yun? Example lang 'yun Parang ano 'yun, parang pre-sale, fire sale. Ganun yung nangyayari sa crypto natin ngayon, 'di ba? So ito isang bad news sa market pero depende sa strategy nyo sa crypto o sa crypto adventure nyo. Pwedeng maging positive 'to, mga idol, no? Nasa inyo 'yan. At speaking of positive, Shiba Inu now usable at Dubai duty-free airport stores.
Shiba Inu is now accepted at Dubai duty-free through Crypto.com Pay, expanding the meme coins reward utility in the UAE. Customers can use SHIB and 29 other cryptocurrencies. O kasama dyan yung XRP and Doge. No? Marami yan. Yung 29, nabanggit na natin yan. So parang dito, hina-highlights lang ng mga Shiba Army. No? Pinapaalala sa atin na, oy, yung ating Shiba Inu usable na, no, sa Dubai. Pwede nyo na ipambili yan sa duty free, lalong-lalo na kung lagi kayo nagta-travel doon. 'Di ba? Alam niyo ba kung bakit duty free ang tawag doon, mga lods? Ito meron akong trivia sa inyo. Meron akong trivia sa inyo kung bakit duty free ang tawag doon sa store na 'yon. Kasi doon sa store na 'yon, mga lodi, lahat ng binibili mo is walang tax. Walang kumbaga, walang tax siya, walang VAT, walang tax. So dahil duty ng mga tao ang mag-tax, 'di ba? Duty ng tao na mag-tax sa lahat ng bagay, pagdating dun sa store na 'yon, walang tax, so duty free, okay? Panis, alam niyo na ngayon, ha, mga idol, ha. Karoon na naman kayo ng natutunan, ha. Naalala ko lang 'yun, Sinabi sa amin 'yun nung nung nag-field trip kami. Ano bang tawag do'n, yung nagsasalita-salita? Tour guide, 'yan. Sinabi sa amin 'yun ng tour guide, naalala ko lang. Nabanggit yung duty free. Duty na pala natin na mag-tax at walang tax doon. So, duty free. Yehey! Ito na, mga lodi. Sabi dito ni Rick Scott, Senator Rick Scott, says, Senate must stay to finish Clarity Act. Kumbaga, walang recess. No, wala daw recess. On Pax Florida, Senator Rick Scott urged the chamber to remain in session and complete the Clarity Act, praising Senator Cynthia Lummis for working her butt off on the bill. Sabi niya, we've got to stay here and start talking to each other, he said. We are not talking to each other. Sabi dito, mga lodi, no? So, pinipilit niya. Kaya lang, mga lods, yung nagiging negative niya. Alam niyo si Senator Cynthia Lummis niya talagang pinupush talaga nila, no? Senator Cynthia Lummis says Democrats will be responsible if the Crypto Clarity Act dies, no? So nagkakasisihan na, mga lodi, no? We are going to vote on it. It can't die by no votes, no? It can't die by no votes. If it dies, no, it's going to be because the Democrats kill it. Sabi niya, I bent over backwards 11 months. Grabe yun, madam. I bent over backwards 11 months to give them as much as we can possibly give them. So, kumbaga, parang sinasabi dito ni Senator Cynthia Lummis, ginawa na namin lahat. Ginawa ko na ang lahat. No? Tumuwad-tuwad na ako ng 11 months. Ayun sabi niya dito. No? Pero para ibigay sa inyo ang lahat, pero wala. Ayaw nyo, no? So, kung hindi may papasa ang Clarity Act, kasalanan nyo yan. Kasalanan yan din. So, naninisi na si Madam, mga lodi, no? Pero mga idol, sabi dito ng CFTC chairman, no, si Mike Selig, says the agency will move forward with crypto regulation even if the Clarity Act fails. Back in July, we warned that regulators would end up writing all the rules for crypto if Congress failed to pass the Clarity Act. So, yung mga regulator na yung magsusulat ng mga batas. Now he is saying the CFTC proceeds regardless. Crypto is getting regulated either way, but the two paths are very different. If Congress passes the act, oversight is split between the CFTC and SEC by law. Only Congress can change it. Ito yung napag-usapan natin yung nakaraan. The rules survive whoever wins the next election. No, if Congress does not, the CFTC writes the rules of its own. Selig and SEC Chairman Paul Atkins have already built most of the framework, including a joint memorandum and token taxonomy classifying 16 assets of commodities. But those were written by agency heads, not passed by Congress. The next CFTC or SEC chair can reverse all of it without a single vote. No, ayun pala yun. Selig can move past right now because he is the only sitting member of the CFTC's 5-seat commissions. He can act alone. No, kasi siya lang mag-isa Mga lods The Senate has 1 day left before recess and the bill is still not scheduled. Pero may mga chismis ngayon, mga lodi, na magkakaroon daw ng botohan sa Sabado.
no? Hindi ko na sinama sa news kasi hindi naman siya verified. Pero marami akong mga nakitang mga crypto content creator na nag-post nun. Maski si Paul Baron, no? Na meron daw rumor, mga idol, na mapipilitan silang magstay ng Sabado para mag-vote sa Clarity Act. Ayun lang, hindi umano lang 'yun, chismis lang 'yun, mga idol. So hindi siya sigurado. Okay, so ito yung last news natin, ang crypto.com adds XRP into its investment product, no? Crypto.com added XRP into its dual investment product suite, enabling retail and institutional users to capture triple-digit reward rates on the asset. No? The structured investment tool allow participants to lock in fixed returns by selecting specific target prices and terms. The product provides a hedge against market volatility alongside existing asset na meron na sila, which is ano yun? BTC, Ethereum, and Solana. So ngayon, pasok na rin yung XRP dyan. So, goods na goods. Okay? So, ayan yung mga news natin ngayon. So, babasa tayo ng comment nyo, mga Lodi. No, basa tayo dahil ayan ang promise ni Jebelito. ni Jeblos. Okay? Sabi Joseph Perdin, shoutout sa'yo. Dito, Lord, sa Dubai, tinatanggap na crypto sa duty-free bilang payment. So, ayun na nga yun. Kasama na dyan yung Shiba Inu. 10 years from now, XRP will be 10,000 per pieces. Wow, sana nga, idol, no? Peng Wei Coin, shoutout sa'yo. Si Carlo Bautista. Boss, tanong lang, nadikopol na ba ang XRP natin sa BTC? Bakit uptrend si BTC tapos pababa si XRP? Hindi natin masasabing na decouple na agad-agad, mga Lodi, no? Kasi minsan talaga nangyayari yan. Madidecouple ng saglitan pero hindi pa talaga siya yung permanent. No, madidistinguish mo yan siguro pag mga isang buwan, no, magkaiba silang takbo yun, pwede mo na sabihin na, uy, medyo na-decouple Pero yung ngayong linggo lang, ngayong araw lang, medyo negative pa yun. Hindi pa natin masasabi na decouple siya. Okay? At ayon sa history, mga idol, mahirap ma-decouple sa Bitcoin. Depende na lang kung ano talaga yung utility ng token mo. At para sa akin, XRP ang isa sa mga kayang gumawa nun dahil sa dami niyang partnership, utility, at sa tingin ko, pero hindi pa ngayon. No, sa ngayon medyo nagkakaroon lang sila ng LQ. Oo nga, no? Kasi nasa 64 ngayon si BTC. Kaya nga kaya nga hindi ko ang hirap mag-decide mga Lodi. Kasi kung magkakaroon ng negative news, pag bumaba si Bitcoin sa 64 no? Sa 64 pag bumaba siya, naku, baka umabot tayo ng mga pag umabot siya ng 60, bumalik siya ng 60, mawawala sa $1 to. Sa tingin ko aabot ng mga 0.9, 0.8 to. Mga Lodi, ganun yung mangyayari. Maganda sana kung baliktad No, si XRP yung medyo lumaanga, tas medyo nasa baba parang ganito. Si XRP yung paganto, si BTC naman medyo paganto lang. No, kasi once na bumaba si Bitcoin, si XRP pababa pa lang siya dito sa dati niya, di ba? Parang ganoon. Pero baliktad. So medyo mahirap 'yan. Pwedeng mas bumaba pa tayo. Ganun yung naiisip ko. Pag bumagsak si Bitcoin, no? Meowsy, okay lang kahit walang Clarity Act, meron naman XRP Act since 2023. Si Meowsy, shoutout sa'yo. Si Amel, Arnel Sapitanan, aray ko, no bail yan. Kasama sa seminar namin yan. Pagkuha ng LTOPF. Yes, boss, dami ko pinagdaanan bago ako nakabili ng handgun at napalagyan ko ng license siguro yan. Permit to carry, firearm. Ayun ba yun? Nilulaan ko lang Permit to carry firearm or rocket launcher. Aldrin Matalog, maganda sana kung may pasa ang Clarity Act. Ayan, sana lahat naman tayo mga lord. Ako nga pinagdadasal ko yun Kaya lang ang hirap din kasing syempre wala naman tayo magagawa Nasa kanila yung decision niyan, mga idol, no? So ang pinaka dapat nating gawin is maghanda. Kung ano yung mangyayari, kung may pasa, handa ka, kung hindi may pasa, handa ka. Ganun lang yun tayo dapat, no? Kawaii Nico, pinapanood ko din yan noon. Lakas niyan makapagbenta ng sasakyan sa tawaran.
siya sumikat kaso habang umaasenso pumapangit ugali niya. Ngayon nagenggeng na din pala siya. O yun na nga no. Nakulong na si Idol AC Garage na Chupul. Romel Babiera, shoutout sa'yo. Si Book, si Cerezo Joy. Idol, pasado na ang Clarity Act sa Russia. Yes, no? Sila yun eh. Hindi US eh. Present Lods, siyan si Phil Habis, always sa'yo, Idol, shoutout sa'yo. At ingat po sa lahat. At maulan po. At salamat po sa update. Shoutout si Idol. Si Kevin, owning a gun is a big responsibility. Laging tatandaan, with a great gun, sorry. Laging tatandaan na 3 permit ang need mo dyan. Gagastos ka din. Pero safe ka. Pero once nag-expired, turn over mo siya sa PNP. Meron process nun sa e-gov natin. I-check at may seminar siya. At iba, ako discuss regarding sa Cloud AI advice ko. Panoorin yung Mission Impossible Final Reckoning at panoorin mo yung Mission Impossible series para mas maintindihan. Maganda yan. Napanood ko na ata yun, Idol, lahat ng Mission Impossible. Simulaan yung plot up pa si Tom Cruise, si Ethan Hunt pala, sorry. Iba pala si Ethan Hawke, artista pala yun. Si Ethan Hunt, di ba? Napanood ko na rin yan, Idol, no? Mentor Jerry, shoutout sa'yo, si Reza Joy Neil, si King Shang, si Clavis, ayan ha. Tanong ko lang, kung saan nanggagaling yung mga binibenta niyang sasakyan. Questionable, lalo na yung nahulihan siya ng license. Yung mga sasakyan niya, buy and sell kasi ang diskarte niyan, Idol. So, tatawad siya, bibili siya ng mga kotse. Tapos yung kotse na yun, ayusin niya ng konti and then pepresyohan niya ng malaki, parang ganun. So kung hindi makipag-deal yung Iran, instant na ba na atakihin nila yung Iran? Yung tipong nakatutok na yung mga missile ng US, kaya lang wala na daw missile sa Iran, at kapag hindi sila nakipag-deal, papalipa rin na lang yung missile para durugin ang Iran. Nako, mukhang medyo malabo pa sa ngayon daw kasi nga may nag-leak. Pero hindi tinatanggap ni Trump, no? Sinasabi niya na hindi yung totoo. Marami silang missile. Wala na, naiwan na yung US sa adoption ng crypto dahil sa mga sutoy na sariling agenda ang pinapairal kesa ikabubuti ng mga audience ni Jeblo. Siyempre nang nakararami mga idol na wala ganun talaga. Politics is dirty. Dirty politics. Santos Jandel, shoutout sa'yo Mr. Ads, at ang nag-champion sa atin ay si Stephen Andre. Grabe naman si Idol Stephen Andre, lagi na nauuna. No? So ayan mga Lodi, sana na-enjoy niyo yung ating malupit na balita ngayong gabi. At bukas medyo abaan niyo ang tulog niyo dahil mawalang pasok bukas mga idol. So ayan, maraming salamat sa inyo mga idol. At sana like niyo yung video natin, subscribe kayo. Lalo na sa mga naka-join sa ating join button. Saludo ako sa inyo. Maraming salamat. Napakalaking tulong niyo po sa channel. No, sa mga gustong sumali diyan sa atin, yung join button nandyan po yun sa lang, hanapin nyo lang dyan yung dollar sign. Ayun lang yun, no? So ayun, kita-kits tayo mga idol. Nako, maraming salamat sa inyo talaga. Kayo yung dahilan kung ba tuloy-tuloy tayo nagbabalita ngayon at hindi tayo nahuhuli. So kita-kits tayo bukas ng umaga mga lods. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. And also, I'm going to upload another video in tomorrow. Bukas, punta kayo kay Clovis Gaming mga idol. Hindi ko alam kung trip niyo yung mga gantong animation. Pero siya talaga yung gumagawa ng mga animation na yan. Binobosession niya yan, pinagtsatsagaan niya ng ilang oras. Ginagawa niya ng istorya. So, yun lang mga lods. Nakaka-proud lang. Pero, subscribe kayo mga idol. Malaking tulong na yan sa kanya. Matutuwa siya at matutuwa ako. So, kita-kits mga lods bukas ng umaga. I love you all and what's up?